At nagbabalik na nga ang programang Patok, May Oportunidad sa Bawat Katok. At kami pa rin yung katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. At ako naman po si ka-partner Jillian. At syempre, hindi lang kami ang inyong makikita ngayong hapon dahil meron tayong kasamang from empleyado naging CEO. Sino kaya ito? Ayan, yun nga mga ka-partners, mula sa personal health journey, ngayon ay successful na negosyo. Ayan, trusted sa keto at low carb essentials since 2018. Ayan, let's all welcome mga ka-partners ang CEO and founder ng Jedder's Green Dahan. Walang iba kundi si ka-partner Jed Dometita. Welcome sa Patok. Hello, Ma'am Jella. Jillian, sorry, Bella. Hello po. Hello! Baka meron ka pong gustong batiin at i-shout out. Shout out po sa mga suki ng Green Dahan. Hello po. Mag-una na kayo, mag-first meal na kayo, 1:30 na. Ayan, kamusta po kayo ka-partner Kasi Jed? binira lang po kumain ng mga mga clients namin mga once or twice a day. Usually mga gantong time yan, nagpo-first meal. I'm very fine. Maayos na maayos po. Negosyo is okay pa rin naman. Ayun. Health-wise, maayos na maayos po ako. Ayun. So, bigyan mo kami ng kaunting kwento. Paano nagsimula itong Jedder's Green Dahan at ano ang naging inspirasyon sa likod nito? Okay, so ganito po. Back in 2017, medyo, actually, ng BPO, start natin sa BPO, no? I was an employee sa BPO for 11 years. Nag-retire ako 2016. Tapos, the reason behind it is because I was feeling unhealthy na. Medyo hindi na maganda yung nararamdaman ko. Siyempre, pag medyo tumatanda, nafe-feel mo na yun. Hindi na kaya nung katawan ko yung graveyard shift. Kasi night shift po kami noon. So I had to retire. Pero nung pagka-retire ko, nag-isip pa rin ako ng ibang pagkakakitaan, like probably going back to BPO pero hindi na night shift. Tinry ko rin po yun, pero hindi na talaga, ayaw na talaga. Wala na yung passion ko doon sa customer service sa BPO. Hindi na rin niya kaya, hindi ko na rin kaya mag-travel na gamot ko kasi ayaw ko nagpapadoktor noon ayaw ko talaga, hindi ako fan ng mga doctors Tapos sinignan ko na rin yung mga ibang personalities na nagkikito like si Billy Crawford. Back then talagang yung namayat siya ng todo. So inaral ko yun, and at the same time nakita ko yung community naghahanap ng avocado. Yung fruit, yung avocado. Hindi ko alam bakit sila nahihirapang maghanap, pero dito sa area namin, okay, may mga naglalako ng avocado. Sabi ko, try ko kayo magbenta. Pero syempre hindi ako kilala sa keto community noon. So ang unang-una ko talagang binenta as an entrepreneur was avocado. Sa keto sa keto. Pero syempre, meron na rin ako sales experience. Sa BPO, nagbebenta na rin ako. Pero sa keto, yun talaga unang-una kong binenta, avocado. 2017. After a few months, 2017. bakit 2017 pa yan? After a few months, ang ginawa ko, tinignan ko yung customer base ko, ano ba yung mga kailangan nila, ano pa yung mga gusto nila na hindi nila mahanap. So ako yung nag-source noon. So kunyari gusto nila ng soy sauce replacement, which is aminos, hinanap ko yun. So isa-isa na akong yung mga products, isa-isa kong hinanap, isa-isa ko na siyang unti-unti inad dun sa mga products na binibenta ko. So yun, dun na siya dumami until now. Mm-hmm. Gusto kong malaman ano yung parang mga symptoms na naramdaman mo noon na parang feeling mo kailangan mo na talagang magbago. Oo. Yung half ng body ko noon was feeling yung pins and needles, yung parang kang yung tinutusok. Ganon. Yes, ako. Mm-hmm. Yung sabi nila, ano yun, kulang ka lang sa vitamin B and all. Hindi naman siya yung parang numbness. Hindi naman. Pero naman. sinubukan ko na po kasi yun na mag-take ng vitamin B complex, wala rin nangyari. So half noon, hindi ako nagsustroke, pero nararamdaman ko siya na parang
parang ganon. Kasi Na parang parang namamanhid. nakukuryente. Yes, Mm. may feeling siya, pero yun yung nararamdaman ko na parang tinutusok ako parati Mm. from head to toe. Mhm. Tapos may pag magdadrive ako, konting alog lang sa kotse, may migraine na ako, may vertigo na ako. So every time na pumapasok ako, paglabas ko ng sasakyan, meron akong meron akong hilo. Medyo Hmm. off balance na ako. Kasi Oo. hindi rin ako makaupo ng matagal, may issues ako sa back. So basically gano'n, may mga joint issues ako and all. Mm. Although hindi pa ako nagpapa-check nun sa sugar, but I'm pretty sure hindi naman gano'n kataas yung sugar ko kasi Mhm. hindi naman ako kumakain ng kanin nun sa BPO. Although Hmm. kumakain pa rin ng cake, ng Mm. noodles, gano'n, pero yung Mm. kanin medyo hindi na talaga. Mm. Pero yun talaga yung nafe-feel ko, yung parang hindi na 'to maganda. So sabi ko baka naman sa night shift lang, kasi nga night Mm. shift ako nun. Pero kasi ano na, after ko nag-retire mga 1 year na nararamdaman ko pa rin siya, eh. Sabi Mm. ko hindi na 'to, there's something wrong. Pero dahil nga ayaw ko magpa-doktor, I had to, research and cure myself. Sabi ko ako lang makakagamot sa sarili ko. Mhm. Yun po. So yung bakit avocado yung una? Dahil ba superfruit siya nung mga keto o may Yes, yes. nag-advise Meron po din ba kasing sa'yo o considered. nag-search ka lang? Hindi, nakita ko lang talaga na, syempre yun, makikita ko, bakit avocado? So yun, ginugol ko na yan, bakit kaya avocado yung gusto nila sa keto? Why not other fruits? Like, pwede Mhm. namang mangga, ang dami naman dyan, di ba? Pero, it turned out na high fat kasi yung avocado, and yun lang actually yun ang ultimate fruit ng keto diet, kasi very high Hmm. in fat siya. Mhm. So Pwede rin nung naman yung mga strawberries and all, pero hindi kasi siya abundant dito sa meron sa Baguio, pero avocado, Mhm. although seasonal, yun yung mas madaling hanapin. Mhm. Tsaka very high in fat and very low in, actually halos walang carbohydrates yun. Mhm. Doon sa mga hindi masyadong aware ano yung keto diet, baka puwede niyo kami bigyan ng kaunting information o Yes po. turuan. Opo. Ang keto Mm. diet po is basically carb restriction. I-restrict niyo yung Hmm. carbohydrate intake niyo, pero meron po kasing percentage to. Like, yung entire meal niyo should be 70% fat, Hmm. right? 20% protein, and Mm. 10% carbohydrates. So may Yun po yung measurement. may measurement po siya, Mm. pero mahirap po kasi pag i-measure niyo, like kunyari, ano ko, kailangan i-weigh niyo pa. Medyo stressful yun. Oo, oo. And that's the last thing you want, yung ma-stress yung katawan niyo. Mm. So basically, tatansyahin niyo na lang yun, basta kailangan yung isang plate niyo, Mhm. mas maraming fats sa protein kaysa sa carbs. Ngayon, Mm. nag-evolve na po kasi ang keto. Mm. Yun po yung basic keto. Pero ngayon Mhm. po, ang ginagawa ang pinapractice ng karamihan is the ketovore lifestyle. Mm. Okay, or ketovore diet, which is a combination of keto and carnivore. So Okey. ang focus po ng ketovore is more on meat, seafood, eggs, Hmm. tapos yung fats, Mm. tapos halos wala ng carbs. Wala na po talaga. Kung meron man coming from gulay, na ang Hmm. gulay lang po, pili din. Hindi Mhm. siya yung basta kuha ka lang ng carrots, di pwedeng ganon. Mhm. Meron pong mga keto-approved na gulay. Basically, ito yung mga green and leafy Green vegetables. leafy. Mhm. Mataas sa So kahit na, vitamins. pa, well, pati po sa fiber and very, very low sa carb content, pero Mhm. okay siya sa fiber, tsaka sa tiyan, okay din siya. Mhm. Mhm. Ah, doon po, ngayon, medyo ganun na po ang lifestyle ngayon ng mga nagkikito. Ketovore na sila. Oo. Ngayon lang kami na-inform sa ganyan. Kasi kami kain lang kami ng kain. Marami po Minsan may kasing balanced benefits, diet, minsan wala. Oo. Opo. Oo. Marami po kasing Paano ninyo benefits talaga mai-encourage yung dito. ibang mga katulad namin na walang kalam-alam Ah, sa mga diet? um, ka- kailangan po is, kailangan nyo munang malaman. Hindi, ako po kasi, wala naman akong ganun sakit na like high blood or Mm. or mataas na sugar or ganun. But, ang lagi ko pong iniisip kasi is prevention is better than cure. Oo, oo. So, hindi ko nahihintayin na magkasakit ako. Right Mm. now, pwede ko na siyang i-prevent. Mhm.
sabi ko nga, ayaw ko nang magpa-doktor, so magbe-base lang talaga ako or asa lang po ako sa natural means. At ang ketovore po is natural po kasi siya eh. So babaguhin mo lang yung kinakain mo. So hindi po actually magfo-focus kayo dun sa kakainin mo, kundi dun sa hindi mo dapat kainin. Okay. Ayun. So, ka-partner Jed, ano-ano po yung mga ino-offer po ninyo sa Jedders Grindahan at paano nyo po sinisiguradong abot kaya pero quality po ang inyong mga produkto? Okay. So basically po, ang mga keto and low carb raw materials, okay, yan po, dyan po kasi ako nag-start talaga, yan po yung niche ko eh. Asahan na po natin, pag sinabing keto at low carb, medyo may kataasan po ang presyo. Bakit? Kasi hindi po sila processed, Okay. wala po silang gluten, Mm-mm. all natural po yung mga yan. Yung iba po imported, yung iba dito galing. Pero wala po kasi siyang fillers, walang preservatives, mga ganon. So it's almost po na pure ang mga ingredients or raw materials sa keto and low carb. Kaya siya may kamahalan. Okay. Kaya yung mga bumibili po ng keto and low carb products, alam po nila yan. Expectation na nila yan. Expected na nila na may kamahalan. Opo. The thing is, ang balik naman po niyan is, sa keto and low carb po kasi, hindi kayo 3 times or 6 times a day kakain. Mga ilang beses lang ano po? kasi yan? Mga once or twice a day. Okay. Ganun lang po. Yung frequency ng pagkain nyo is sobrang bawas. Opo. At yung pagkabusog nyo, nandun po talaga yung feeling na busog kayo. And the food that you're eating will send a message to your brain na busog ka na. Okay. Hindi yung gutom ka pa. Oo. So, ganun ang pag-send ng message sa brain mo. Busog ka na, tama na, huwag ka na kumain. So, pagkakain, pagbusog, tapos na yan. Kakain ka na lang ulit pag gutom ka. So, may signal po yung body pag nagkikito and low carb. Kakain ka lang pag gutom ka. Pag sa high carb po kasi, yung opposite ng low carb. Kailangan every 4 hours kakain ka. Ay, tanghali na, kakain ka na. Pagkagising mo, kakain ka na. Hindi po ganun sa keto and low carb. Hihintayin niyo po yung body niyo na mag-signal na gutom ka na, kumain ka na. Okay. Ganun po siya. Ano-ano naman po ka-partner Jed yung top 3 bestsellers po ninyo at bakit kaya ito yung nagiging paborito po ng inyong mga customers? Ayan, sige. Before po, raw materials talaga kami, ang bestsellers talaga namin, raw materials. Tsaka yung pantry essentials like yung soy sauce replacement, yung suka replacement, yung mga ganon. Pero ngayon, yung bestsellers po namin is yung kakanin, yung mga low carb kakanin. Mayroon na rin po kayong kakanin. Opo. May sample kayo dyan. We have sapin-sapin, Yes, leche flan, biko, espasol, palitaw, suman, murod. So, bakit sila bestsellers yan? Kasi ito po yung product po namin, ito yung pinakamalapit or almost wala siyang difference sa high carb. Kapag kinain mo, using low carb products, para ka na rin kumain ng high carb na kakanin. Na wala siyang sugar, So, wala mataas sa siyang energy. diabetic friendly. Mataas sa energy. Pwede ito sa mga nag-ano ba yung mahilig sa gym, mga nag-exercise. Hindi po siya ganon, pero pang-satisfy po siya ng craving mo ng matamis, yung kakanin. Kasi mahilig yan eh. Siyempre, pero pag nag-switch po kasi kayo sa keto low carb, from high carb or the normal diet, hahanap-hanapin nyo kasi yung mga kakanin, o halo-halo, yung mga ganyan, yung mga Sa nakasanayan. part po ninyo nung nag-uumpisa, hindi ka ba nahihirapan? Mahirap po talaga sa umpisa. May withdrawal period Like po ilang kasi yan. ilang araw or weeks mo bago naka-adjust? Mga 2 weeks po. 2 Ideally, weeks. 2 weeks po ang adjustment period. Ng cravings. Yes, may yung cravings po mga 1 week lang, pero yung medyo may mararamdaman ka na ang tawag nila keto flu, which is yung withdrawal mo from sugar kasi nagtanggal ka ng sugar. May magkakasakit ka or parang sinat lang naman, ganun. Ano lang po yun, normal lang po yun kasi nag-withdrawal period, nasa withdrawal period ka. All you need to do is you drink water with salt.
Ang sa keto po ang best friend namin is salt, asin. Pero sa high carb po, medyo ayaw nila yon kasi daw may mga sakit ka na pag mataas ang salt. Hindi po. Sa high carb kasi sugar sa kanila. Sa low carb po and keto, salt po. Salt po ang favorite namin. Di pa namin Hindi po. naitanong bakit nga pala Jedder's Grindahan yung name ng inyong okay. business. I was thinking of a name sa yung close sa tindahan na hindi siya parang ang pangit pag low carb tindahan or low carb store. Parang sobrang simple. So sabi ko, nung time na yon parang almost all ng mga raw materials ko were organic. Sabi ko, organic green. So dun kinina, sabi green, pwede green dahan, parang green or organic tindahan. Parang ganun, green dahan. So, tinanong ko siya. Yung Jedders naman po, syempre, galing sa name ko, sa BPO po kasi, hindi Jed ang tawag sa akin, Jedders. Ay, ganun. Yung po tawag sa akin ng TL ko. Napaka Gen Z. In-embrace ko na yung name na yun, na pag pag nakita mo yun, binasa mo yun, identified na sa akin. Parang ako lang yata may name na gano'n. Oo, kakaiba nga. Kakaiba siya. Kaya siya Jedders Grindahan. Apa. Sa ngayon, ano yung parang, marami na ba kayong competitor sa ngayon? O tingin mo parang uunti pa lang kayo? Marami na po. Nung nag-start ako 2018, mga 2-3 lang kami. Ngayon marami na po eh. Marami na kaming, even yung mga hindi low carb enthusiasts or practitioners, medyo nakikilaban na rin sa mga products namin. Siyempre. Siguro because after pandemic, di ba parang health conscious yung mga tao? Yes po. Apo. But yun po yung, what will set us apart from the competitors would be yung, number one, practitioner din po kasi kami. We talk walk the talk. Basta, you practice what you preach. Binibenta namin, kung ano po yung binibenta namin, nagamit na po namin yan. Number two, nagpa-practice kami ng ketovore lifestyle. So, kung may magtatanong po sa amin about the products, masasagot namin. At the same time, pag hindi po may iwasan yan magtatanong din dun sa medical related or ketovore related issues So, kailangan medyo may alam ka rin doon. So, kung hindi ka practitioner, negosyante ka lang, medyo baka yun ang magiging challenge mo. So, yun yung tip mo dun sa mga gustong mag-start ng keto business. Opo. Kailangan po i-practice nyo rin. Practice what you preach. Yun po ang talagang ang best practice nyo. Kailangan alam nyo kung ano kayo, know yourself, and know your customer, and know the business. Alam nyo po yung mga product. Ayun. At ikaw mismo may tiwala doon sa product mo. Yes Number po. Kasi one. tama po kayo. May mga products po na gusto kong ibenta pero hindi, parang sabi ko parang hindi maganda. Okay siya, mura siya, affordable, pero yung benefit niya parang hindi siya ganun, hindi ganun ka-beneficial sa mga buyers or sa clients, hindi ko na lang siya i-include. Meron tayong ilang comment dito, basahin lang natin. From Corazon Ostero. Good afternoon everyone watching from Hong Kong. O, diba? Hoy. Si Maymud, kakaiba tong product nyo, gawang local at pang health goes pa. Support talaga all the way. Tama, support local. Si Yana Alpuerto, wow, I need this kind of diet. Siguro parehas kami ni Yana. Hindi na. Opo. Si Axely Carr, I've been looking for a product like this, something mindful sa health. I really want to try Grindahan's product. Wow. O dun sa mga gustong itry, paano ba kayo kontakin? Meron ba kayong delivery? Yes. Meron po kaming Facebook page which is Jedders Grindahan. Available din po yung products namin sa Lazada, Shopee, and TikTok and Instagram. Ayun. Kompleto sa social media. Nagla-live selling ka rin ba, ka-partner Jed? Po? Nagla-live selling ka rin? Minsan lang po. Medyo wala tayong oras dyan sa live selling. Wala na. Kasi yung uso ngayon sa mga kabataan, di ba, TikTok, gano'n, nagla-live. At saka, ang challenge din po kasi sa live selling, may magtatanong po dyan about the product. Yun nga po yung sinasabi ko. Kung hindi nyo po alam kung paano gamitin yung product, may live seller kayo na general lang, baka
mahirapan po tayo. Tama. Doon sa mga mag-i-start pa lang ng kanilang parang low carb diet, pero parang na-overwhelm sila. Ano yung parang advice or tip na maibibigay mo? Okay. So ano mo, first and foremost, ano po ba muna yung goal nyo? Bakit kayo maglo-low carb? So dapat identify nyo muna yon. Number 2, prepare yourself. Kasi medyo change po talaga to. As in complete turnaround po ito dun sa nakagawian nyo na kinakain. So dapat yung mindset nyo, ready ang katawan nyo, ready kayo emotionally, ready ang utak nyo dun sa pag-embrace ng change. Okay? It's a lifestyle change. Hindi po ito fad diet lang or or anything. So I've been doing this for ilang years na, 6-7 years na. Sinasabi nila na hindi daw to sustainable. I don't think so. Ngayon wala po akong maintenance. Wala ako kahit isang maintenance, wala. So yun, prepare po, and then kung meron po kayong health condition, kung yun po yung reason nyo bakit kayo mag-change ng lifestyle is because meron kayong health condition, consult a doctor practicing low carb or keto or ketovore. Hindi po yung traditional doctor nyo kasi taliwas po kayo ng ng pananaw diyan. Kailangan po ibang doktor. Okay? May mga doctors po kami na naglo-low carb din na pwedeng i-refer sa inyo. Ayun. Ito ka-partner Jed, paano nyo po tinutulungan yung mga customers po ninyo na mag-stick sila sa keto lifestyle? We always remind them the benefits. Actually, sa kanila na rin naman po nang gagaling. Kung bakit sila tatanungin namin, kailan kayo nag-keto, bakit kayo nag-keto. So from there, doon na lang po namin sila na napapagsabihan or na-advise na ituloy lang. Kasi sa kanila na rin po talaga nanggagaling kung bakit sila nag-change ng lifestyle. And continuous education lang po din through our posts, through our pages, yung benefits ng keto and low carb and ketovore. Alright. So ano po kaya yung long-term goal po ninyo dito sa Jedders Grindahan? 5 years from now, 10 years from now po, may plano po kaya tayong mag-franchise o yung mag-launch po Mag-expand. mag-expand po national? Opo. Siyempre nandun po yung natin, yung goal natin na mag-expand or maybe branch out. Medyo challenge lang po kasi kung negosyo lang po walang problema. Pwede tayong mag-branch out anytime. But then again, sabi nyo nga po, yung education, kailangan po may education kayo sa clients nyo about the lifestyle. Kasi kung maglalagay po kayo ng isang branch sa somewhere, tapos yung mga tao nyo doon wala namang alam sa low carb or hindi makakapag-educate well, babalik po sa inyo yan. Hindi magandang feedback sa inyo po yan. So, very careful po kami dyan. Siyempre, gusto namin mag-branch out pero we need the right people dun sa Mga branches tamang namin. tao. Yes, tamang tao po. Kailangan natin yan. And speaking of feedback, ano yung parang pwede mo ma-share na success story or napakagandang feedback na natanggap mo na hindi mo nakakalimutan? Actually, marami na po eh. Marami na po talagang Yung top 1 na lang. Ano po, yung utmost na pasasalamat na parang, sige, ito na lang po. Recently po kasi, nagpo-post na kami ng mga recipes namin. Dati po kasi hindi. Ngayon na po, nagpo-post na kami ng mga ginagawa namin using our products. And these recipes are not the usual recipes. So, na-appreciate po namin yung mga feedback na nasasarapan sila dun sa luto, napakasimple, may mga ganun eh. Kasi gusto po nila talaga, sobrang simple lang na recipe na madaling sundan. Yun po talaga yung gusto namin sa mga posts namin. So recently yun po yung nakukuha namin na magagandang feedback. Kasi yung mga product related, na po yan eh, usual na eh. Masarap to, mga ganyan. Pero yung nasi-share po namin sa clients namin ngayon through our recipes and through our post, yun po talaga. Yun ang nakakataba ng puso namin ngayon. Maganda dahil nagsishare kayo ng kaalaman.
Yes. Diba? Hindi kayo Opo, tama. madamot. Kasi yung iba na, Hindi po. sinisikret eh. Opo, hindi po talaga, hindi po negosyo lang. Mm. Kailangan meron din kayong kailangan i-share. Mhm. Kasi nga, Pagtulong. ano po ito lifestyle change eh. So, Mm. hindi lang po talaga dapat sa products lang. Bakit? Yung mga yun po, how, what, when, mga ganon. Kailangan nyo po yan i-share din sa clients nyo. Hindi ka ba naging parang practitioner na teacher, nagtuturo? Kasi parang yung ano mo, parang ano eh, parang professor ang dating. Hindi ka ba Actually, nagtitraining, nag-workshop? Sa BPO po, trainer ako eh. Trainer ako. Tapos Kaya pala. nung nag-retire ako, nag-TL ako noon. Pero nandun na po talaga yung ano ko na magturo and mag-share ng kaalaman. Siguro innate na sa akin yun. Kaya siguro parang ganyan na gusto ko, pag nagnegosyo ko, it's not about business lang. Kailangan meron din sharing of experiences, sharing of yan, mga recipes, ganyan. And bakit maganda yung lifestyle itself or bakit ito beneficial sa atin. Meron din po kami, actually, last year, meron akong pinut up or inorganize na summit, which is para po siyang convention. Nag-invite po kami ng doctors and then we had mga 200 Tito-Vor practitioners na nag-attend. Doon po, nagturo yung mga doktor kung ano yung kaalaman nila about the Tito-Vor lifestyle. Last year po yun, back in August. Actually, dapat merong second season or second version yan ngayong year. Meron lang kaming pinrioritize. Kaya mapopostpone siya this year. Pero, ganun po, yung mga organize namin more on teaching talaga, more on sharing the benefits of the Tito-Vor lifestyle. Or Tito lifestyle. Oo, kasi kailangan namin yan ngayon. Lalo na sa amin sa multimedia na parang laging nakaupo. Opo, yung mga Tapos sedentary. hindi natutulog ang balita 24 hours. Yes, yung mga Parang desk. kailangan namin ng training and seminar. Kailangan. Actually, Tama. madali lang naman po. You just have to prepare yourself na marami kayong iibahin. Oo. Marami magbabago sa Ayun. food choices niyo po. Kakaibang lifestyle. Opo. And soon you will figure out na mas matipid po ang lifestyle na to kesa sa usual na lifestyle. Sige. Ayun, ka-partner Jed, ano po kayong mga mensahe po ninyo sa mga aspiring businessmen, lalo na po yung mga gustong pumasok sa ganitong klaseng negosyo po? Okay, good question. So number one, you have to really know yourself. Kailangan po alamin mo kung ano ka sa sarili, magpakatotoo ka sa sarili mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi doon mo malalaman yung goal mo, yung vision mo, doon ka makakapili ng tamang tao para sa negosyo mo. Know yourself. Number two, know your customer. Kailangan din, alam mo yung mga kliyente mo at yung target market mo. Kasi kung hindi mo sila babasahin, hindi ka makaka-come up ng mga produkto na para sa kanila. Yun, know yourself, know your customer. Ayun. Eto naman, meron tayong nabasa sa konting research na both your parents pa are entrepreneurs. So, Yes po. naging ano din ba sila, influence kung ano ka ngayon? Malaki po ang influence nila sa pag-run na ng business ko. Kasi both sila negosyante. Si Papa is export, si Mama is local. Believe it or not, nagtrabaho din po ako dun sa negosyo namin. I started as a repacker. Nagre-repack po ako. As in yung ginagawa ng mga empleyado. Production. Mga usual empleyado. Doon po, dinaanan ko yun. Nagluto ako, nag-repack ako, nagsisila ko, lahat po yun. Tapos makikita mo na lang din naman kung paano yung mga financial challenges nila, yung financial wins nila and all, makikita mo rin. But how they run the business, matagal po kasi yun mga 40 years yun rin Ay, nilang tagal run. na. Kung paano nag-iisip. So, ang dami mong lesson na nakuha. Madami po talaga, madami po. And of course, yung experience ko sa BPO, yung customer service, as a customer service representative, malaking tulong din po kasi yun sa akin. Paano mo i-treat yung customers mo.
So, So, doon lahat po kasi nga, talaga di ba, ng nasa dinaanan ko. BPO ka, dapat, di ba, yung mga karakter dyan, medyo mahaba ang patience. Yes, sobra po. Oo. Patience is... Ano pa bang ibang hindi siya karakter virtue. dapat meron ng isang nagtataguyod ng business? Number one, very patient ka po dapat. Mhm. No? Patient ka sa clients, patient ka sa employees mo. Number two, kailangan po may goal ka. Kailangan nakaset yung goal, yung mind mo sa goal. Hindi ka dapat nawawala doon. Siyempre, yung perseverance, kailangan masipag ka kahit na po kasi anong dasal natin kay Lord. Diba? Kung wala naman tayong ginagawa, wala po mangyayari sa atin. Oo. So, bawal At nakaset tamad. ka. Opo, bawal ang tamad. Mm. At yun nga po, sabi ko po, just be yourself, know yourself. Yun po ang pinaka-importante. And trust yourself. Trust the Ayun. process. Ito, basahin ko lang yung message ni Clay Perez. Nakaka-touch naman po yung story nyo. Parang it's really hard from the start naman talaga. But through dedication sa ginawa mo, magbubunga din siya. Sana all po. Nakaka-proud yung ganito. Tama po, tama po. Kailangan po, buo ang loob nyo pag nagninegosyo. Opo. May mga challenges, may mga setbacks, pero parte po kasi yan ng negosyo. Ayun po ka-partner Jed, speaking of challenges, setbacks, ano po yung naging gabay niyo po sa tagumpay sa panahon po na hindi maayos ang takbo ng pagnenegosyo? Ano po yung naging hugot po ninyo para patuloy po na lumaban sa laro ng negosyo? Iniisip ko po talaga yung mga clients ko as if, at saka yung sarili ko na parang kliyente rin ako, na gusto kong gumaling. Ayaw kong magkasakit, pero ayaw kong magpa-doktor. Talagang by natural means po kasi ito talaga. So yun po yung, marami tayo na ayaw, di ba? Aminin nyo, minsan ayaw nyo rin magpa-doktor. Sa dami ng nire-reseta sa Tinatamad. inyo ng doktor. Oo. Diba? Una, Oo. yung biyahe nyo, papunta doon. At yung matatakot na kayo pag maraming reseta. Tapos pag nagpunta pa kayo sa drugstore, yung bill nyo pa doon. Oo. May stress ka lalo. Stress ka lalo. Oo. So, ano po yan? Hindi po tayo ginawa or hindi po tayo tumanda para maggamot. Lagi nyo pong isipin yan. Hindi po dahil matanda ka na, magme-maintenance ka na. Hindi po tayo tumanda para maggamot dahil natural food or whole food lang po ang sagot. Tama. Lifestyle change lang ang sagot. Yun lang po. Ayun. Marami po tayong nakagawian na mali. So, gusto niyo po ba ng sample? Sige po. Na brainwash tayo na mali. Ang sabi po sa atin, yung fats, o yung taba ng baboy, taba ng baka, taba ng kung ano, masama daw po, nakaka-high blood. It's exactly the opposite. Hindi po yun. Hindi po yun ang nakaka-high blood. May studies po na nagpapatunay na ang mataas ang kolesterol, okay, kolesterol po hindi po yun cause ng high blood or any other metabolic disease like diabetes or stroke, or hindi po yun ang cause. So, lifestyle Okay. talaga. Lifestyle change po. At alamin nyo po talaga muna kung ano yung gusto nyo mangyari. Ano po yung goal nyo? Bakit po kayo magla-lifestyle change? Hindi po kami takot sa taba. Hindi po kami takot sa karne. Wag lang po asukal. Wag lang tinapay. Asukal talaga ang kalaban. Oo. Asukal, kanin, starch, mga ganun. Tapos yung Processed Pinoy food, pa talaga, rice all you can. Yes. Hindi yes, nabubuhay tama ng po. walang rice ang Pinoy. Tama po. May rice Saka na po may yung mga- tinapay pa. Oo. Ang mga Pilipino. Saka po yung mga processed food. Yung mga mga chips dyan. Oo. So anything na process na. Yan po. Mm. Medyo hindi po talaga maganda sa katawan. Mm. Talagang mag-focus lang po tayo sa whole food. Just meat, seafood, eggs. Kung gusto niyo pa mag-vegetables, pwede rin. Kami po kasi medyo hindi na nag-vegetables. Talagang meat, seafood, eggs na. Meat, seafoods, and eggs. Ilista na natin. Noted na. Noted na. Sana makasurvive tayo ng 3 days lang. Pwede tayo magpo-consider. Pwede rin po ang gulay, pero meron po kasing science or
meron po kasing side effects din ng gulay sa katawan. Mararamdaman niyo po yan pagka may nagmamanifest na sa katawan niyo, like, for example, joint issues, rashes, balakubak, pimples, ulite, ganyan, may mga katikati sa katawan. Kahit na po nagkikitaw na kayo, pero may nararamdaman pa rin kayo na ganun, may mali pa rin sa kinakain. So, hindi siya yung talagang 100% na kayo. Babasahin at babasahin nyo pa rin po yung katawan nyo. Baka may nagmamanifest. Kailangan pakinggan din minsan yung katawan. Kasi minsan, Yes. nagsasabi na yung katawan, binabaliwala lang natin. Yes. Oo. Number Ayan one po yun. yung weight gain. Pagka po yung pagka may weight gain na kayo, isa na pong sign yan na may nilalabanan na yung katawan nyo. Hindi na kaya ng katawan nyo. Hindi naman kasi kayo nag-start ng ganyan kalaki. So, pagka meron ng changes sa katawan, and listen to your body. Ano na po yan. Sinasabi na niya na, oy, medyo hindi ko na kaya to. Hindi ka naman ganito dati. Yan. Ayun. Ang dami nating natutunan kay ka-partner Apo. Jed. Yes. Ito pa ka-partner Jed, na masahin mo Ayan, ilang at comment. patuloy po nating babasahin ang mga live commentors. Sabi po ni Noemi Parane, yes, ma'am, true lalo. First, kailangan talagang magpakatotoo and know your passion kasi if not, hindi ka magiging successful. Kaya salamat ka, partner Jed. Ayan, sabi naman ni Viralist, not gonna lie, gusto ko talaga itong masubukan. Green Dahan's product is now officially on my try next list. Ayan, mga naka-anonymous grabe. ang name. Siguro mga ano to, may mga tinatago. So, yan po. Baka meron ka pang last message bago tayo magtapos sa ating mga viewers. If you want, ito na lang po tandaan niyo, no? Hindi po tayo, nasabi ko na po ito kanina, hindi po tayo tumanda para maggamot. Tama. Lifestyle change lang ang sagot. Ayun. Gusto ko yun, magka-rhyme. Kaya nga. Yes. Number 2, prevention is always better than cure. Ayan. Kung hintay na magkasakit, Alam na natin yan, pero hindi natin ginagawa. Di ba ng elementary pa lang, tinuturo na yan eh. Pero Tama. ayaw Pero natin nakakaligtaan minsan. yun. Di ba? Oo. Oo. Kaya ngayon, magbagong buhay na tayo mga kapartner. Oo. So yan po ating nakasama ang CEO and founder ng Jedders Green Dahan, si kapartner Jed. Maraming salamat po sa inyong oras. So mga kapartner, kung meron kang kwentong alam mong papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs A 10:4. lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan mga kapartners, ako po si kapartner Jillian. Ako naman si kapartner Wella, magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.